Tignan mo yung anak mo, tay. Umiiyak. Opo, opo. Ano ngayon ang naramdaman mo na after all na nandoon ka sa habang panahon nagsasuffer na pala yung mga anak mo dito na halos wala nang makain, halos ma-depress na sila. Nakita mo naman siguro nangyari sa panganay. Ano ngayon ang naramdaman mo, tay? Kung ano po yung nararamdaman nila, ganun din po ang nararamdaman ko. Hindi rin po ako, may time po na talagang hindi rin ako nakakatulog na sabi ko sa sarili ko, ito na nga yung sinasabi na gusto ko umuwi. Hindi ko magawa umuwi dahil unang-una, wala nga din ako may pera sa kanila. Kung hindi nga lang kayo nagpakita, malamang ganito, diretso pa rin ganito ang ano namin, sitwasyon namin. Ganito pa rin ang sitwasyon namin. Pero yung huli na mag-usap kami, sabi ko, dalawang linggo lang doon, simula ngayon na mag-usap kami nang hindi pa kayo dumadating. Sabi ko, makaka-recover ako doon sa mga binabayaran kong utang dito. Babalik ko na ulit yung pagpapadala ko sa inyo. Pero kinakamusta ko, sabi ko, bakit payat kayo? Ba't naglilipasan ba talaga kayo ng gutom? Hindi siya sumagot. Sabi ko, alamang hindi nga kumakain ng tama sa oras kasi hindi niya ako sinagot na upo tayo. Hindi, wala siyang sinagot. Talagang pinaglilihim na sa akin na ano, yung okay sila, parang kahit nahirapan na sila, okay pa rin. Kasi siguro na pinaparamdam ko din naman yung pagmamalasakit ko bilang magulang sa kanila. Siguro iniisip na nang naramdaman nila na nagkaroon din ako ng sakit, para hindi rin ako siguro ma-depress. Ramdam ko yung pagmamahal din nila sa akin. Kaya sabi ko, Yes po, tay. Kung sa pagmamahal sa magulang, tay, sa pakikipag-usap sa ikli ng panahon na nakilala ko si John Paul, si Al Polivic, tsaka si Al John, naramdaman ko kung gaano nila kamahal ang kanilang tatay. Sobra. Kahit gaano kahirap yung pinagdaanan nila, tay. Hindi nila kailanman pinag-isipan na hindi maganda yung tatay. Halika, ano? Halika. Ayan, galing sa school. Upo ka doon. Nag-bless ka sa tatay mo na dumatay? alam ko na alam naman nila ako Opo. kasi kaya ko nasabing gano'n naman nila ako dahil unang-una nga yung mga tinatanong ko sa kanila parang Pero tay, wait lang tay, hindi kita mapatapos. Tay, hindi kita mapatapos. Huwag mo sanang mamasamahin yung tanong ko sa'yo. Gusto ko lang din maging klaro, lalong-lalo na sa ating mga tagapanood. Gaya ng sinabi ko, tay, yung mga anak mo po, sobrang mahal na mahal nila ang nanay nila, ganun din sa tatay nila. Siguro na napanood mo yung sinabi ni Al Polivic. Pero ang tanong ng ating mga kapitbahay dito, yung tatay ba, minahal daw ba niya yung kanyang mga anak na iniwan dito? hindi na po ako magsasabi niyan. May mga ano ko na lang po. Hindi, kayo po ba, minahal niyo po ba yung mga anak niyo? Sobra po ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Sobra po ang pagmamahal ko sa kanila. At yan po kahit alam din ng mga anak ko na mahal na, kung siguro ako kung hindi kami hindi maganda ang relasyon namin kahit ganito kami na kalagaya. Siguro mismo sa kanila namang gagaling, may mga isip na yan. Ang tatay ko ganyan kasi ganito, ganyan, pinabayaan kami talaga sa ere ng diretso. Pero mga bata yan, magsasabi ng totoo yan. Nagkulang ako, kinapos ako, yun ang totoo nun. Kinapos ako sa kanila. Dahil una, medyo umirap ang biyahe dahil hindi naman nandun ako bumibiyahe, hindi naman ako makapunta ng biyahe dahil kahit hanggang ngayon nararamdaman ko pa yung dalawang taon na nararamdaman ng pamamanit ng bitito. May time na pag pinilit kong bumiyahe, kinabukasan, hindi naman din ako makakalibago, sinagat ko yung biyahe mga banda. Sumagat ako ng alas 11, alas 10 ng gabi. Kinabukasan, kung kumita man ako ngayon, araw na to, kinabukasan, hindi ko naman may biyahe. Simula lang naman nung maramdaman ko yung karamdaman. Pero nung wala pa ako nararamdaman, diretso yung yung sabi ko, dalawang tanong ang diretso yung nagpapadala sa kanila. Nung wala pa ako nararamdaman. Diretso ka din ang napapadalahan. Tuwing makalwa. Magkano pinapadala mo tayo? Kung hindi 1,000, 1,500, tuwing makalwa. Pero nung bandang ulit, pitong buwan na yata. Ang mga 7 buwan ka na hindi napadala. Nagpadala man ako, patak-patak na lang. Kumbaga, parang yung sinabi ng anak ko na nagtatrabaho sila, parang yung nagtatrabaho naman sila,
Sabi ko yun sa akin, kung di na kulang man ako, kahit pa paano magbigay ako para, ano, pero alam kong hindi sapat. Alam kong hindi Pero sa sapat. Cavite tay, nandun ka, sarili mo na lang binubuhay mo doon. Sa Cavite. Opo, doon sa pinagtatrabahoan mo, kung saan ka nagtrabaho. So, maalala na lang ako sa sarili ko. Itong mga huling buwan. At saka kasi, anong nangyari, mabait yung pinibiyayan ko ng motor. Parang, palagay ako loob ako na hindi na naka-boundary ng ilang buwan. Naipunan ako ng boundary, parang pumatak ng mga 6 na buwan yung Tay, ako lang. kung 6 na buwan o 7 buwan na hindi ka makaboundary, so ibig sabihin napakahirap ng kita doon. Hindi mo naisip na umuwi na lang para maalalayan mo yung mga anak mo dito? Hindi po naisip. Hindi. Kasi yung nag-iisip ako na ano, baka mayroong ibang may makapag may extra na trabaho. Yan Paul, Kahit- kumusta ka? Ayos naman po. Anong pakiramdam mo? Nandito na yung tatay mo. Maganda rin po. Maganda. Anong usapan ninyo ng tatay? Hindi na pa nakapag-uusap na nakatulog na po. Nakatulog ka na. Kanina umaga, bago ka pumasok, Eh, mga ano, nagre-regret na. nagluto kayo ng pagkain nyo. Aljun! Ba't umiiyak si Aljun? Kasi, sinabi ko sa atin yung iba po, halos na po lang. Yung hindi po namin sinasabi sa kanya yung, kasi, minsan po kasi, hindi po namin sinasabi kasi, minsan po, si tatay, strict nung dati, yung mga bata pa kami, sabi sa Stricto yung tatay nyo. Opo, pero ngayon po, naiintindihan ko po kasi yung nanay ko po, kaya ko po siya napabayaan din kasi di ko po alam yung totoong kwento, lahat ng kwento niya nung ano. Yung nakausap ko yung pangalo ko pong kapatid, si Ate po, nag-aalaga po sa nanay ko. Naunawa ko po yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, hindi ko namin sinasabi ko kasi gusto ng tatay ko. Kasi yung bagay na gusto niyang pagawa sa amin, di namin magawa kasi self-problem, minsan sa pagsusugal niya, sobrang pagsusugal niya, di kami napapansin. Minsan, kaya di namin sinasabi sa kanya. Kasi, baka kung ano isipin niya, Sa pagsusugal ng tatay mo, minsan hindi kayo napapansin. kaya minsan iniwan kami ng tatay, yung mga pinsan po namin, kung ano yung iisip nila sa amin dito eh. Pero yung si kuya ko, pag si Alpe, ayos lang talaga, yung big brother lang sa bumigay, yung ano, kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Last February, bumigay na si Kuya Alpolivic. Opo. Tapos ano yung tumawag ko sa kanya, alam ko, hindi din naasahan na ganun. Hindi po namin alam na ganun na, ano, Ano ba yung mga sinusugal ni tatay? nagbebenta, alam, umaangat na, pero ang nagagawa na masipag talaga si tatay, malakas magbenta niyan. Kami, malakas magbenta, pero ang nangyayari, parang binabalance niya yung nililimit yung pera, tapos yun, nasusugal, tapos kapag kumari, talulong, doon, diretso na. Kaya hindi na nakauwi dito. Hindi umalis siya, tapos doon kami dito, padalan, para Pero yung lugar na sinabi niya, sa Cavite, lipat siya sa bahay doon kasi inaalaga din siya ng mga tiyo po namin. Kaya at least kasama nyo na ngayon si tatay, no? Sana dito na lang si tatay. Total, mahina rin naman ang kita doon. Tulungan na lang niya sana kayo dito. Tapos may kapatid naman kayo naghahanap buhay. Siguro mas maganda yung ganun, tay. Ano ba plano ni tatay? Talagang gagawa ko na ng paraan dito na dito ako. Hindi ko na sila iwanan sila. Ah, dito ka na lang, tay. O, kung iwanan ko man sila, yung alam kong pagbalis ko talagang diretso ko sila mapapadala ng budget. Yun ang iisip ko. Pero kung alam kong ganito na parang wala rin, ganito rin ang kalalabasan pag-alis ko, kahit dito na lang din ako. Hindi na ako alis. Yung plano ko sa kanila. At sabi ko nga sa kanila, naranasan natin yung ganitong hirap. Lalaban tayo, makakalasan tayo, mga lalaki kayo, buti sana kung puro kayo lalaki.
ang kailangan natin, ano, malampasan lang natin itong klaseng paghihirap. Yung itsura niya na yun, pagka nakalampasan na natin yung dire-diretso yung babawi tayo. Sabi ko sa kanila, huwag kayo mawala ng pag-asa, sabi ko. Talagang ganyan. Hindi, iyan yung binigay na ano sa atin eh. Tay, ano naman ang plano mo dun sa teacher na nasa Baguio ngayon, nasa pagamutan? Ano masasabi mo po sa asawa mo po? Hindi yung tungkol sa asawa ko. Yan po pagka gumaling na po siya. Ano yan? Parang balik sa normal, parang walang nangyari. Yung pagsasama namin, hindi naman kami nag-aaway nun. Pagka maigi siya, minsan hindi kami nag-aaway niya. Saka lang yan, parang nakakaano kami. Pagka yung, sabi ko ganyan, sumisige na naman yung tomat, may inumin mo yung gamot mo ako. Hindi niya inumin yung gamot niya, yung maintenance niya, kahit marami siyang gamot, hindi niya iniinumin, talagang didiretso niya hindi iniinumin. Kaya yun ang kalalabasan niya, pag hindi siya nakainom, ilang araw lang hindi siya nakatulog. Hindi niya alam kung saan siya, kung hindi niya alam kanyang ginagawa, lalayo na kung saan. Pag pinabayaan ko naman yan, kahit mga isang linggo, wala yan dito. Pupuntahan doon sa may, papuntang Dagupan, doon sa may beach doon siya naglalaro. Kaya nga po tay, sabi ko nga po, nasa pagamutan siya ngayon, pinapantayan ng isa mong anak. Ano po ang plano mo? Ngayon nandito ka na, ano pong plano mo po? Pupuntahan mo po ba siya? Papasyalan? Ang sabi ko po, nakausap ko yung may nakabantay na anak ko doon. Oras na yung anak ko na si Alpe, mapagamot, mapacheck up. At sasamahan ko yan. Pagka... Hindi, tay, yung plano mo po, ang tanong ko po, hindi si Alpi, yung asawa mo po doon, ano pong plano mo? Dahil ilang taon mong hindi nakita, pagdating nyo po rito, nandoon sa pagamutan, anong plano nyo po? Papasyalan nyo po ba? O ano po? Sabi ko, papalitan kita dyan. Sabi ko sa kanya. Opo. Kasi unahin ko lang ako si Alpi na masamahan to kung mapapagamot. Siyempre, problema ko rin to eh. Opo. Pagka ito ang tingin ko kay Alpi, makainom lang to ng gamot na ibibigay sa kanya. Mga 1 week lang, back to normal na ulit ito. Ito, pinasok ng hangin ang katawan nito, ulo nito. Opo. Dahil sa gutom, tay. Sa gutom. Sa gutom. Oo, ngayon sabi ko, oras ka ako na kung pwede nga lang na dalhin yan doon na kahit hindi ako kasama, ngayon ikaw pwede kitang pabalikin dito, ako naman ang pupunta dyan, sabi ko sa kanya. Pero kung mangyayari ka ako, yung kuya mo ka ako, kinakailangan ko alalayan, gawin ko muna, alalayan ko muna si kuya mo bago kita palitan. Kay Kuya Aldo, hindi naman siya masyadong, si Kuya Aldo kung ipapalit sa'yo. Dahil mas sanay siya dito, hindi siya sanay siya Kuya Aldo sa mga ganyong style na. So ang plano mo kay Kuya Alpolivic, ipapagamot mo din? Oo. Dadalhin nyo po? Yan po, pagka yan po nakainom ng gamot sa, tungkol sa anong klase ng kanyang, pwede po yan pagka nakarelax na po siya, nakabalik sa normal, ako po ang papalit din sa, dahil kung matatagalan pa yun, talagang kinakailangan palitan ko na yung kapatid ko, yung anak ko na yun na naandun, kasi ilang 10 araw na yata. Opo, at saka siya yung may trabaho, no? Siya yung naghahanap buhay. Para ang magbantay, yung walang hanap buhay, para may papasok na income. Pasensya ka na tay ha, napag-usapan lang, dahil mula nung nakilala namin tong asawa mo, at saka sila John Paul, talagang maraming naging tanong at sinasabi rin ng kapitbahay na ewan ko ba kung sasabihin ko to sa'yo tay, pero napag-usapan na rin lang para mai-depend mo rin yung sarili mo, kasi sabi ng tao na nakausap namin na kapitbahay is yung tatay daw ng mga batang ito, pag nagkapera sinusugal lang daw, kaya napabayaan yung mga anak niya. Ano pong masasabi mo doon? Hindi naman po, pag sinabing sinusugal, talaga yung mga ko talaga, hindi ko na talaga inintindi. Ako po yung nagsusugal, yung time na para sa pamilya ko na dapat na hindi ko sila mapabayaan, mapakain ko sila sa tamang oras. Hindi ko naman ginagawa yun. Nagsusugal po ako, pero naglilibang lang po ako, hindi po yung talagang sugol-sagol, ubos-ubos lahat-lahat. At saka unang-una, lalo sigit nung pumunta ako ng Cavite, wala naman ako ipapatalo sa sugal na malaki. Ang kapatalo ko lang dyan, 300, 200 lang. Yung pa makapaglibang lang. Anong sugal yun tay?
tumaya ka lang doon sa masinsabong eh, 100 lang naman ang minimum nun. Sa isabong. Oo, pero pagka natalo, wala naman nga papatalong pera ng ganun kalaki na iniisip nila na parang grabe naman yun. Magpatalo ng ganun kalaki pamilya eh, hindi naintindi. So sa loob na isang araw tayo, mga ilan ang naipapatalo yung libangan mo? Hindi, kung minsan nakakatatlong beses ako sa isang araw pumapasal, isang linggo, 3 beses ako nakakapunta dyan. Yung time lang na halimbawa, may coding ako. Tapos yun, pagka yung parang sa isip ko, parang hindi rin ako makabiyay-biyay dahil parang pag sumisipa ako sa tricycle, yung pa ako